Isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid. Nawa po sa umagang ito ay muli po tayong dinala ng Panginoong Diyos sa lugar na ito pang siya'y awitan at sambahin. Hallelujah. Sabi nga po sa mga taga-Korento, ikalawang Korento, chapter 5, verse 18 to 19. Sa umagang ito, gustong sabihin ng Diyos sa atin na ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya tayong mga kaibigan at hindi kaaway. At pinili niya kami upang ang iba pang mga tao ay maging kaibigan rin niya. Ang ibig sabihin, sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao'y ibinilang ng Diyos na kaibigan at nilimot na niya ang kanilang mga kasalanan. At kami naman ay inatasan niyang ipamalita ito. Hallelujah. Salamat sa Diyos sa umagang ito at ibinilang tayong ng Diyos na mga kaibigan, mga kapatid. Kaya pinayagan tayo ng Diyos na makarating sa lugar na ito. Magsitayo po tayo at namnamin po natin ang presensya ng Banal na Espiritu sa umagang ito. Sandali po tayong manalangin. Hallelujah. O Diyos naming makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa. Panginoon, salamat sa napakagandang araw na ito, Panginoon. Sa umagang ito na muli mo kaming tinawag, dinala sa lugar na ito, Panginoon. Nagpapakumbaba po kami, nagsusumamo, Panginoon, na patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang at pagkakasala, Panginoon. Panginoon, kundi pa man namin kayo napasaya sa mga nakarang araw, Lord, patawad, Panginoon, sa pagkakataong ito, hinihingi namin ang inyong banal na Espiritu na kami po ay puspusin ng inyong gustong sabihin sa amin, Panginoon. Ang banal na Espiritu ninyo, Panginoon, ay mangusap sa amin upang patunayan, Panginoon, na kung gaano mo kami kamahal. Panginoon, salamat sa mga pagkakataon tinulungan, ginabayan nyo kami, Panginoon. At sa aming mga kapatid na papunta pa lamang dito, Lord, samahan nyo sila na makarating ng safe sa lugar na ito, Panginoon. At ganoon din po sa aming mga kapatid na nanonood po sa live stream, Lord. Hindi po, Panginoon, sa gabal ang nanonood lamang sila, Panginoon. Ngunit ang inyong pong pagpapala ay nakakarating sa kanila, Panginoon. Salamat, Lord, sa buhay ng aming mga pastor, ng mga manggagawa, Panginoon, sa sama ito, Lord. Purihin ka, Panginoon, itaas ka sa lugar nito. Sa inyo po ang papurit pagsamba sa tanging pangalan lamang po ng anak na si Jesus. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos. Handa na ba ang ating mga puso? Hallelujah. Hindi ito pagandahan ng awit, kundi pagandahan ng puso, Panginoon. Puso na may pagpakumbaba. Ang kailangan ng Diyos sa pagkakataong ito ay ang pusong mapagmahal at pusong mapagkumbaba. Hallelujah. Now is the time to worship. Come. Now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come. Now is the time to give your heart. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Oh, come.
as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasures remains for Lord. Will not disuse you now. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasures remains for those who gladly choose you now. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasures remain for those who gladly choose you now. Come, now is the time to worship. Come, just as you are before your God. Oh God, now is the time to worship. God, now is the time to give your heart. God, God, hallelujah. This is your moment, Lord. We give it glory to you, Jesus. Hallelujah. Oh, how beautiful are you, Lord. It's your word. It's your love. Oh, how glorious are you, Lord. It's your power. It was the cross. Oh, how beautiful are you, Lord. It's your word. It's your love. Oh, how glorious are you, Lord. It's your power. It was your cross that saved me and rescued me. Just a moment there, set me free. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. Sumayaw po tayo. Hallelujah. Hallelujah. Oh, how beautiful are you, Lord. It's your word. It's your love. Oh, how glorious are you, Lord. It's your power. It was your cross that saved me and rescued me. Just a moment there, set me free. I give you glory, glory. I give you
You became my king forever. With a crown of thorns, you became my king forever. With a crown of thorns, you became my king forever. With a crown of thorns, you became my king forever. With a crown of thorns, you became my king forever. With a crown of thorns, you became my king forever. With a crown of thorns, you became my king forever. That saved me and rescued me. Just a moment there, set me free. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, 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 Jesus. Woo! Hallelujah. I give you glory, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, hallelujah. Oh, Jesus. Oh, hallelujah, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, thank you, Holy Spirit. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, Jesus. Mangusap tayo sa Panginoon sa pagkakataon. Kausapin mo ang Panginoong Jesus kung gaano siya kahalaga sa buhay mo. Kung gaano kahalaga na ikaw ang pinili ng Diyos na makarating sa lugar na ito. Oh, hallelujah. Kausapin mo ang Panginoon kung gaano Kanya kamahal at ibinigay ang bugtong na anak upang ikay maligtas. Oh, hallelujah. The name of Jesus is greater. The name of Jesus is stronger. The name of Jesus is higher above all things. The name of Jesus is bigger. The name of Jesus has power. The name of Jesus is higher above all. Awitan natin muli mga kapatid. Hallelujah. Isa pa mga kapatid. The name of Jesus is greater. Namnamin mo ang sinasabi ng awit. The name of Jesus is stronger. The name of Jesus
Jesus is higher above all things. The name of Jesus is bigger. The name of Jesus has power. The name of Jesus is high above all things. There's just something about the name of Jesus. There's just something about the name of Jesus. There's just something about the name of Jesus. About the name of Jesus. The name of Jesus brings healing. The name of Jesus brings freedom. The name of Jesus is higher above all things. Hallelujah. The name of Jesus is victory. The name of Jesus will save me. The name of Jesus is higher above all things. There's just something about the name of Jesus. There's just something about the name of Jesus. There's just something about the name of Jesus. There's a something about the name of Jesus. Jesus' name.
Hallelujah. Kausapin mo ang Panginoong Isus sa pagkakataong ito. Damdamin mo ang sabi sa awitin, mga kapatid. Panginoon, salamat. Dahil kung hindi ka dumating sa buhay namin, mararamdaman namin ang galit na iyong Ama sa amin. Pero Panginoon, Ikaw ay muling nabuhay upang kami ay hugutin galing sa aming mga kasalanan. Panginoon, salamat sa pagkakataong ito dahil binigay mo sa amin ang kaligtasan, ang kagalingan sa aming mga karamdaman. Panginoon, salamat sa buhay na itong ibinigay sa amin. Panginoon, salamat sa patuloy mong pag-iingat, paggabay sa amin, Panginoon. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, ang ating karamdaman ay gagaling, mga kapatid. Ang inyong mga problema ay ilapit sa pagkakataong ito sa ating Panginoong Jesus. Nandito ang banal na Espiritu. Hallelujah. Oh, Jesus. Dahil sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, ay maraming mangyayari at mababago. Kung may pinagdadaanan ka, ilapit mo sa Panginoon. Hallelujah. They're just thinking about the name of Jesus. There's just something about the name of Jesus. Jesus, name above all names. Healer, the one who takes all pain. Savior, rising from the grave. Your name is Jesus, Lord over all. Jesus, Jesus, Jesus. No other name, no other name. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. No other name, no other name. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. No other name, no other name. Oh, Jesus. Hallelujah. Panginoon, salamat sa umagang ito. At muli pinatunayan mo na Ikaw ang Diyos na nag-iisa. Ikaw ang Diyos na buhay na nakikinig sa amin at nagmamahal. Purihin ka, Panginoon, sa lugar na ito. Sa inyo po ang papuri at pagsamba sa tanging pangalan naman po ng Kristo Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Mic test. Okay. So, good morning. Yes. No, pakisabi nga sa ating katabi, Jesus loves you. Amen, no? So, sabayan niyo ako. Jesus love us yesterday, today, and forever. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Okay, so before po, no, bago po natin minahal ang Diyos, first minahal niya po tayo. Amen.
So, bago po tayo mag-proceed sa mga announcements, gusto ko lang pong i-acknowledge ang ating first-timer. We have first-timer. Praise God, tatlo sila. No? So, i-welcome po natin si Sister Rochelle Rito. Pwede po tumayo. Welcome, sis. No? Taga saan ka, sis? Station. Station 2, Balabag. Okay. So, meron po tayong mga fellowship, I think, sa Balabag area kay sis ano? Sino? Oh, Bilyako. No, kung may time ka sis, pwede kang umattend po. No? And next po si Sister Melrose Lagarde. Pwede po tumayo. Melrose Lagarde. Mukhang wala siya. Mukhang nag-share. And lastly, si Sister Albi Padri Cuela. Ay, welcome sis sis Albi, no? Taga saan ka sis? Taga Bulabog, still Balabag pa rin. No? So welcome po kayo sa Charles on the Rock, Boracay, Assemblies of God. Okay? So proceed na po tayo sa mga announcement. So first, Bible studies in house churches. From Yapak to Manok-Manok, sa Galieto Residence, kila Bro Russell. Sa Lorio Residence, kila Bro Dennis. Sa Capaño Residence, sa Hagdan. Bellarmino and Bustamante Residence, Ambulong, Team Boracay Cyclist, Tambisaan, Bulabog, and Angol. Yun po yung mga Bible studies in house churches natin. And second, sa Women's Fellowship, every Tuesday, 6 p.m. onwards. Yung North Women po natin, yung binyo po is sa upper room, sa Hagdan po. This coming Tuesday po yan. Doon po yung binyo sa upper room, Hagdan, doon po sa amin. And sa South Women naman po, ang binyo naman po ay kila Sis Hazel. Yon, kila Sis Hazel sa Balabag. Balabag pa rin. Scandi, sa Scandi, sa Bulabog, sa malapit sa Bloomfield. Malapit sa Akelco, sa Bayaran ng Ilaw. Okay, yung mga Judith dyan ha. Reminders. Huwag na pala. Okay, so next. Meron po tayong prayer meeting and midweek service. Every Thursday naman po ito. So, sa North, doon din po tayo sa upper room, sa Clouds Residence sa Hagdan. Ang oras naman po ay 6:30 onwards. Sa South naman po, sa De Los Santos compound naman po, kila Nanay Delia, ang oras naman po ay 6 p.m. onwards. And meron po tayong men's fellowship, no? Ito po ay every Wednesday, no? Once a week po to. Every Wednesday at 6 p.m. onwards, no? Inaanyayahan po namin yung mga katatayan, kalalakihan, no? Single or married or basta't lalaki, no? So, welcome po kayo sa men's fellowship namin. Ang binyo po namin this coming Wednesday is kila Bro Wilson. Bro Wilson, nandyan ka ba? Yon, kila Bro Wilson. Actually, nagbulong sa akin si Bro Danny kanina, may pin-repair na daw na 4 na pato. Praise God. Hallelujah. No, kung sino yung mahilig sa pato dyan. Okay. So, thank you sa buhay ni Bro Wilson at sa kanyang pamilya. Glory to God. And meron po tayong children ministry. Meron naman po sa mga bata every Saturday doon po sa Hilito Compound. Doon po yun sa Angol banda. Bantod? Sa Bantod. Okay? So, sa Hilito Compound po. And mayroon po tayong water baptism. No? So, dito sa water baptism, parang ang tagal nahang. Or parang wala na. Hindi na ata, marami pa atang So, inaanyayahan ko po ang mga kapatid natin na hindi pa po nakapagpabaptize. This is the time. No? This is the time that you follow God, follow Jesus. No, surrender your life
to Jesus because Jesus transformed you to new life, to new you. No, sabi nga sa Korinto, the old has gone, the new has come. Amen. Okay, and mayroon po tayong youth fellowship. North area naman po sa ang venue po ay North area po every Saturday 6 p.m. onwards. Venue is to be advised. Sa South area naman po 5 p.m. onwards sa Helito Compound sa Bantod. Every Saturday din po. And corporate prayer and worship every Saturday, no? So may corporate prayer tayo. Morning, Saturday morning, 10 a.m. to 12 noon. Ang venue po, kila Sis Jessica at kay Bro Bernie. Doon po sa Hagdan. Okay, sa Yapak, sorry. Doon po sa Yapak, no? Papunta po ng, ano ngayon doon sa unahan? Ilig-iligan. No? So, sa Ilig-iligan. And PIA, so Young Professional Fellowship, every Sunday, 7 p.m. onwards. Huwag din po natin kalimutan na i-like, follow, and share our page, Church on the Rock Boracay, Assembly of God, and every social media platforms, FB, Instagram, and YouTube. Further announcement, MM33. No, sino po yung familiar dito sa MM33? So lahat po tayo familiar dito, no? Aware po tayo dito. So a celebratory vision of the worldwide Assemblies of God, no, sa buong mundo po. Sa Philippines, 10,000 ang kanyang commit na church plant, no? 10,000 church in the Philippines by 2033. So ang committed naman po sa buong mundo is 1 million, no? 1 million churches. And OHB, Operation Home Based, no, every household, a house of God. Bawat tahanan, sambahan. Okay? And OMG, no? Hindi po to, oh my God, no? So ito po ay one mission giving. So dito po, napaka-importante po to dahil po may mga missionary po tayo sa Assemblies of God na kailangan po syempre ng financial, no? Kasi magta-travel sila, pupunta sila sa mga bayan na hindi pa kilala ang ating Diyos na si Jesus Christ. No? So pinupuntahan po ng mga missionaries natin. Kaya ini-encourage ko po kayo sa OMG, One Mission Giving, na magbigay po tayo. Malaking tulong po yung 50 pesos nating ibibigay or more, no, sa mga missionaries natin na katulad yung mga Christians natin na pupunta talaga. Hindi sila natatakot kasi wala nang tayong fear. Pag dito tayo sa Christian, sa Assemblies of God, yung fear na overcome na natin. Okay, and saan na ba ako? So, yun po, supporting our missionaries in church planters sufficiently every month, home and abroad. Mission, mobilization of Philippine General Council of the Assemblies of God, churches, and members to evangelize and reach people. Yun nga sinabi ko po kanina, to evangelize and to reach people. Yung mga anak ng Diyos na wala pa po sa kanyang kawan, sa kanyang pen. Okay? Okay, so proceed na po tayo sa second form of worship. So tinatawagan ko po ang ating kapatid na si Bro Russell Galleto para po mag-encourage sa atin about giving. Palakpakan po natin. Thank you, Bro Just. No? Ngayon lang uli kami nagkasabay. Siya, tapos ako uli. Sa malaking karangalan no, na tumayo dito sa pulpito para encourage ang bawat isa. At sa maiksing verses na ito about giving, buksan po natin ang ating Bible sa Acts, o sa Gawa 20:35. Sabi ni Pablo rito sa mga, sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso bago siya umalis. Okay, ito verse 35. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho,
ay dapat ninyong tulungan ang mahihina. Alalahanin natin ang salita ng Panginoong Yesus. Higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Hallelujah. So may reminder dito si Jesus mismo nagsabi nito na mas mabuting tayong bumigay kaysa tayong tumanggap. So lahat ng meron tayo ngayon ay nanggaling yan sa Panginoon. We need to acknowledge it. Nanggaling sa Panginoon. Tayo rin ay nagiging channel ng blessing sa mga mahihina o wala, o ibig sabihin less fortunate, ika nga. So wag na natin, kung meron tayong nakikita ng mga kapatiran, lalo na sa kapatiran, sa kapatiran natin na nanghihina o mahina, lalo financially, spiritually, tulungan natin. Kasi yun yung bilin sa atin ng Panginoon na mas mabuting magbigay kaysa tumanggap. So kung sinong meron dyan, Ninong Danny, alam mo na. So bigay lang tayo ng bigay, alam naman natin yan, na pinagpapala ang mapagbigay na puso. Hallelujah. So tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa araw na ito, sa pagkakataon na i-share ang iyong salita, sa pagbibigay ng aming ikapo. Nawa, Lord, ang aming mga trabaho ay pagpalain mo, ang aming negosyo, ang aming sarili. Bigyan mo ng kalakasan para kami rin po ay magiging channel ng pagpapala sa bawat mananampalataya na nangangailangan, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Binabalik namin ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Amen. Bro Russell, salamat po sa encouragement, no? And bago ko po pala makalimutan, no? Okay, so before I forgot, no? So we have a special announcement, no? So we would like to congratulate si Brother John Dean Kawaling, si Ramram. Siya po ay naging first runner-up sa kakatapos lang po na event sa Mr. Manok-Manok National High School. Pwede pong tamayo si Ramram. Si Ram? Nakatayo na pala. Okay, so palakpakan po natin. And of course, no, wag din po natin kalimutan yung anak po ni Bro Nick, no, na si Bro Julian Hilito. Siya po ay nagka-award ng Campus Personality. Palakpakan po natin si Bro Julian. Yes, congratulations mga bro, no? Talagang deserve kayo kasi mga mukha nyo pa lang eh. Mukha na talagang deserving. Mukha na talaga. Okay, so okay, so ngayon po ay proceed na po tayo sa magbibigay ng song offering. Dito pala sa harap ko, meron eh. Mas malaki. So ngayon po lang napansin. Okay, so proceed po tayo sa song offering, no, na ibibigay po sa atin ng ating kapatid na si Bro Dave Villarmino. Palakpakan po natin.
seed in me will be stripped away, but a part of your love, hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side, and as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Lord, unveil my eyes, let me see your face, to face the knowledge of your love as you live in me. Lord, renew my mind as your will unfolds in my life. Holy Spirit, by the power of your love, hold me close, let your love surround me. Bring me near, show me to your side, and as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side, and as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love.
So again, palakpakan po natin si Bro Dave Villamino. Salamat, bro. And ngayon po, dadako naman po tayo sa ating congressional player na pangungunahan po ng ating kapatid na si Bro JP Abres. Hallelujah. Tunay nga na mapakabuti ng Diyos sa buhay ng bawat isa na nandito ngayon. Even na nakakaranas tayo ng mga problema, pero hindi tayo nagpapatalo sa mundo. Bagkus ginagawa natin ang binigay ng Diyos na trabaho para sa atin. Kaya nga, salamat sa Diyos sa buhay ng bawat isa, sa puso ng bawat isa na may pagmamahal sa Kanya. Panatilihin nating matatag, matibay, umaapoy ang relasyon natin sa Diyos sa araw-araw nating buhay. Purihin ng Diyos sa bawat minuto at buhay sa ating buhay. Mari po tayong tumayo. Sabi niya sa 1 Thessalonians 5:16-18, Rejoice always, without ceasing, everything give thanks, for His is God will for you in Christ Jesus. Panginoon, we pray, O Lord God, sa buhay ng bawat isa at salamat din po sa nandito kami ngayon. Salamat din po sa lahat ng mga pagkakataon na binigay mo po sa amin. We pray, Panginoon, sa aming mentor, sa aming nagbibigay sa amin ng spiritual advice na aming pastor at pastor. Kunin mo po ang kanilang mga karamdaman, sakit, anuman ang problema, Panginoon, nila. Kunin mo po sa kanila, bigyan mo po sila ng malakas na buhay at mga paa para maglakad sa araw-araw para abutin ang mga taong naligaw. We pray, Panginoon, sa mga kapatiran nanghihina na pananampalataya sa inyo, Panginoon. Huwag mo po silang hayaan, Panginoon, na maligaw. Ipunin mo po, Panginoon, ang mga tupa at dalhin mo po sila dito, Panginoon. Ang hinihingi mo lang po sa kanila ay 1 beses sa 1 linggo o 3 beses sa 1 linggo. Umamuhay sila sa araw-araw na may pagsunod sa iyo. We pray, O Lord God, sa mga elders ng church na patuloy mo silang pagkaisahin ng iyong pagmamahal. Huwag mo pong hayaan na magkahiwalay ang mga prinsipyo at desisyon ng bawat isa ng iglesia na ito. Bilang pamilya, panatilihin mo pong umaapoy ang pagmamahal mo sa bawat isa at ganun din ang bawat isa. We pray, Panginoon, sa mga parents na nahihirapan financially. Patuloy mo po kaming bigyan ng solusyon ng aming mga problema sa araw-araw. Panginoon, nang magmapakaawa kami sa inyo ng lahat ng bagay na sa mundo nandito ay bigyan niyo po sa amin na ayon sa iyo, O Lord God. We pray, O Lord, sa mga student na nandito sa congressional. Sana malagpasan nila ang exam at mapasa po nila ito. Bigyan mo po sila, O Lord, ng wisdom, katalinuhan na nanggagaling sa iyo, O Lord. Sa lahat ng pagsubok, exam, kung anuman ang mga pagsusubok na dinadaanan nila, Panginoon, looban po sila ng banal na espiritu at lahat ng bagay ay nanggagaling sa inyo, Lord God. Wala pong imposible sa bawat kaluluwa na lumalapit sa iyo. We pray din po sa aming mga seniors. Tanggalin mo po ang kanilang sakit para makapaglingkod sila ng buong puso sa inyo, Diyos. Tanggalin mo po ang kanilang mga karamdaman, ubo, lagnat, o anuman ang mga sakit sa kanila. Bigyan mo sila ng pagkakataon, O Lord, na mabuhay, na makasama ka hanggang kami ay pumunta sa iyong kaharian, O Lord God.
We pray din po sa mga workers ng Church of the Rock na patuloy mo silang maglingkod sa inyo sa kabilang busy sa buhay. Patuloy mo silang gamitin, O Diyos. Gamitin mo sila, ang mga workers ng Church of the Rock, na magpahayag ng iyong salita sa mga tao sa labas. Minsan man ay nahihiya, bagkus Panginoon, bigyan mo sila ng tapang at takot, Panginoon, ng takot ay nanggaling sa iyo at hindi sa kalaban namin sa mundo na to. We pray din po sa kananayan at mga katatayan ng bahay o mga kung saan man po sila ngayon. We pray, O Lord, na bigyan mo sila ng katatagan, pag-asa sa buhay, katapangan na harapin ang lahat ng pagsubok sa buhay. Bigyan mo silang lakas, O Lord, sa buhay ng bawat oras ng kanilang buhay. Mangusap ka, O Diyos, sa kanila at huwag mo silang hayaan at kami din po. Talian mo po kami ng iyong pagmamahal. Ay paunawa sa amin, Panginoon, ang buhay sa lupa ay nanggaling sa iyo at hindi galing sa iyo, Panginoon. We pray din po sa mga nahihirapan ngayon sa relasyon, sa sitwasyon. Nabigyan mo sila ng pag-asa sa bawat puso ng bawat isa. Na lahat ng pag-asa ay nanggagaling, O Diyos, sa iyo at hindi kung kanino man. Panginoon, salamat po sa pagkakataon na nandito kami. And I believe, O Lord God, na every day is a battle of the Christian people. But every day is a victory for us, Panginoon. Salamat, O Lord. Patuloy mo po kaming bigyan ng kalakasan, tapang na harapin ang mundo. Bigyan mo kami ng katatagan ng loob. Pag-asa sa bawat isa. Linisin mo po ang mga puso ng bawat isa na nandito ngayon. Bigyan mo po sila ng kapangyarihan ng kanilang mga bibig ay gagamitin nila para magpalawak ang iyong kingdom, O Lord God, dito sa lupa. Gamitin mo po kami, ang aming buhay, sa araw-araw naming paglilingkod sa inyo. We pray, O Lord God, sa puso ng bawat isa. Holy Spirit, huwag kang umalis sa puso ng bawat isa kahit nahihirapan sila. Ipaliwanag mo, O Lord, ng lahat ng kailangan ng tao ay nanggaling sa iyo, hindi galing sa mundo. Salamat, O Lord, sa kongregasyonal na to, sa iglesia na to, na patuloy mo po kaming paramihin. Hanapin mo po ang wala dito ngayon. Ibalik mo po sila dito. We pray by the power of your name, in the name of Jesus, by the help of Holy Spirit. Teach us, guide us, protect us. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Bro JP, sa napakagandang congressional prayer. So, ngayon po, ito na po ang ating final, no, sa ating main event, no. So, bago ko po siya tawagin, I would like to address he is our mentor, our teacher, the messenger of God, the servant of God, the one and only, our pastor, Rolando Atienza. Let's give him a round of applause. Doon siya nakatingin, doon ako. Kaya hindi ako tumayo. Good morning. Are you there? How's your days? English speaking tayo. Sa simula lang yun. Akala nyo tuloy-tuloy na yun. Okay. Ano ngayon ang araw? Anong gagawin natin ngayon? Umupo, makinig. Today is our celebration. Every month we do this. Every first Sunday of the month, we do the communion.
This is important na malaman natin ang kahulugan. Bakit natin ginagawa ito? At bakit mayroon nito? Hindi ito sign na mayroon tayong isang matatag na reliyon. Ito ay isang simbolo na mayroon tayong matatag na pangako mula sa Diyos, kaya ginagawa natin to. Amen. Mag-amen naman kayo dyan. Minsan lang tayo magkita. Kasi nag-aayuno ako. Oh, hallelujah. Let's pray. Father, we thank you, Lord, for this great privilege that we celebrate this communion today. I pray that the Holy Spirit of God magbibigay sa amin ng buhay at kagalakan why we do this. Because we believe, hallelujah, we believe your promises. We believe that you are God who raised from the dead. Hallelujah. And seated on the throne of God. And in a due time and in a perfect time, you will come back. And kukunin mo kami, Panginoon, sa tamang panahon. But today we will continue to serve you. We will continue to celebrate in this world that you are a God. You are Jesus, the name above all name, and every name and every knee shall bow, and every tongue shall confess that Jesus is Lord. Communion. Hallelujah. Communion is a sacred time of fellowship with God. A sacred time. This is not joke. This is not mayroon tayong reliyon, but this is a sacred fellowship with God. And in the believers, we do this because we are here today. But in time of mga disciple natin, we do this every gathering, every day. They gather together and breaking bread. Hallelujah. And sharing each other as a body of Jesus Christ. Communion is sacred time of fellowship with God, where believers remember Jesus' sacrifice on the cross. Do you remember God, Jesus, become flesh and live among us and suffer at the cross of Calvary? What the reason? Anong rason kung bakit nag-suffer? Because of us. Because He loved us so much. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. That's why we do this. That's why we give this serious. Nagiging seryoso tayo. Kasi sa panahon ngayon, madalang na lang ang taong seryoso sa Diyos. Many are called. Maraming mga pag-ibig nila o love nila na nagda-die down na. Because of what? Because malala ng panahon. But we will continue to do this, to hold on. What God has promised to us. Communion is a very, very special day. Amen. In a Christian life, pag wala tayo sa Diyos, ano nangyari na sa atin? Siguro hindi na tayo nagkita. Saka ito ay isang importanteng bagay. Although lahat na Sunday ay importante na bagay, huwag lang kayo magsimba pag communion. Lahat na Sunday ay importante sa atin bilang mga anak ng Diyos. To fellowship with God. Ginagawa ito, ang communion, in gathering. Hindi ko pwede, saka lang sa bahay mo, mag-communion ka. Baka iba ho, itigis mo. Baka ho, iba ang itigis mo, isa ka lang eh.
Dito alam natin kung anong iinumin natin mamaya, ipatik natin mamaya. Baka yung tinapay mo, adobo. Saka yung communion cup mo, malaki pa. But today, this is a very special day. Amen. To fellowship with the Lord. Let us open our Bible in the book of 1 Corinthians chapter 11, verse 23 to 26. Before we read this, believers commemorate the Lord's death through prayer and meditation. It is accompanied by partaking of a small piece of bread and a sip of wine. Hallelujah. But there are 4 points, main point that we need to understand why we do this. Sabi ni Mami, baka hindi mo kaya. Sabi ko, maikli lang to. Anong rason na hindi tayo magpagamit sa Diyos? Amen. While we are here on earth, while we have breath, let us serve the Lord. Let us read verse 23. And then, himay-himayin natin sa 4 na punto para maintindihan natin why communion is a very, very important to everyone who call on the name of Jesus. For I received from the Lord what I also pass unto you. Why? Because for Paul, this is a very, very special. Bakit gusto ni Paul ibahagi sa atin? Ano bang kahulugan ito? Bakit gusto ni Paul na mapahayag sa atin why we do this? Ano mayroon si Paul tungkol sa communion? It is a fellowship with the Lord. Amen. We are not a religious people. We are born-again Christian. For I received from the Lord. Hallelujah. From the Lord. This is a fresh revelation. Not a second-hand revelation, but it is a first fresh revelation. Labas nagpagpahayag ng Diyos. At gusto ni Apostle Paul ibahagi sa atin para maintindihan natin kung why, ano ang ating pagka-Kristiyano. Dahil hindi lang basta-basta ang pagka-Kristiyano. Kailangan natin ang hugot mula sa Diyos. Kailangan natin ang kapangyarihan mula sa Espiritu ng Diyos upang magpatuloy tayo to commune with the Lord, to fellowship with the Lord. This is the fresh revelation from Paul. Ibinigay niya sa church. Ibinigay niya sa body of Christ so that the body of Christ makakaintindi sa kanyang sitwasyon as a Christian. The Lord, on the night He was betrayed, took bread. Hallelujah! Ito ang fresh revelation sa Kanya. On that night, Jesus betrayed. Pinagkanulo ang Diyos. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread. And when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body, which is for you." Amen. Hindi para sa mga pare, hindi para sa mga pastor lang, hindi para sa mga deacons, hindi para sa mga, anong tawag sa kanila, mga title. But to the body of Christ, this is my body which is for you. Do. Pag sinabing do, it is a command. Gawin ninyo. Do this in remembrance of me.
And in the same way, after supper, he took the cup, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this wherever you drink it in remembrance of me. For wherever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. He comes. And number one, there are 4 main points what we need to understand. Why we do this? And number one, communion is a memorial. Sino sa inyo nakapaglibing? Sino sa inyo may memorial insurance? Sino sa inyo nakikiramay sa mga namatyan? This is a memorial, communion is a memorial. Twice sinabi ni Jesus. Twice sinabi ni Paul. Twice na sinabi ni Jesus. In verse 24 to 25, read your Bible. Anong sinabi ni Jesus? Do this in remembrance of me. Sino sa atin na araw-araw na naalala mo ang Diyos? Araw-araw na sayang Diyos. Araw-araw, pinagbulay-bulayan mo ang salita ng Diyos. Remembrance of me. Do this in remembrance of me. Twice na ginawa ni Jesus. Twice na sinabi ni Jesus, in remembrance of me. Do this in remembrance of me. Not for anybody, but for Jesus. Do this in remembrance of me. Number one, communion is a memorial. Naintindihan niyo, naramdaman ninyo, naalala niyo kung saan kayo nang katagpuin kayo ng Diyos? Naramdaman niyo, naalala niyo na ang Espiritu ng Diyos ay gumagalaw sa buhay mo kaya nagbabago ka? The old has gone, the new has come? Naalala mo na sa gitna ng problema mo, nagpadala ang Diyos ng anghel para tulungan ka, iligtas ka sa kapamakan? Do you believe na ang Diyos nagpapadala ng anghel para tulungan tayo? Sino sa inyo naka-eksperyensya? Sa gitna na iyong sa gitna na nag-iisa ka, naramdaman mo ang galaw ng Diyos. Naramdaman mo na hindi ka nag-iisa. Because David says, in Psalms 23, the Lord is my shepherd, whom shall not. Ano ang kailangan ko na hindi kaya ng Diyos tugunan? He bring me, He leads me. He leads me, siya mismo, He leads me in the green pasture. Kung minsan, nakakalimutan natin, kaya liko-liko ang buhay natin. Hindi natin binigyan ng isang malalim na pag-iingat ang buhay Kristiyano. Kaya kung minsan, babalik tayo sa Diyos, bugbog sarado. Paano pa tayo makapagpuri? Paano pa tayo makapaglingkod sa Diyos? In remembrance of me. This is my body which is for you. Para sa iyo to, kapatid. We are the body of Christ. And He is the head. And His blood redeem us from any demonic power. He set us free from any demonic power. And we are now
free indeed. Malaya tayong gumawa ng mga bagay patungkol sa Diyos. Huwag mo sabihin na mahina ka dito. Sabihin mo, by the grace of God, I can do all things through Christ who strengthened me. Hindi natutulog ang Diyos. Ang Diyos kasama natin. He never leave us nor forsake us in times of distress. That's why the Bible says, rejoice, always rejoice. Because God is with us. Nagkaroon ang Diyos ng kabinan sa katulad natin. Nakisundo ang Diyos sa atin. Sino tayo na ang Diyos magkaisundo sa atin? We are sinner, but we are redeemed by the blood of Jesus. Amen. Tingnan mo yan. Hindi ka nga kilala ng barangay mo, pero kilala ka sa langit. Hindi ka nga kilala sa trabaho mo, ang kilala sa iyo, utosan, pero sa langit kilala ka ng Diyos. Walang-wala ka nga, pero ang kayamanan sa Diyos ay para sa iyo. Because He made a covenant. Now, whatever happened in our life, God may pahintulot. He allow all circumstances because He like you. He love you. He want to strengthen you. He want to give you hope and a future. Kaya huwag tayo maghina. Kung dumating man ang paghihina sa katawan, sa buhay natin, remember this. Remember. Hallelujah. 39 losses times 9. May katawan ka pa maiwan dyan? May lamang ka pa maiwan dyan? Wala na. Parang ginawa kang sinachap ka. Yan ang nangyari kay Jesus bago siya ipako sa cross. Do this in remembrance of me. Hallelujah. Kung minsan hindi natin binibigyan ito ng halaga. Magbibigay lang tayo sa halaga sa Diyos kung may pangangailangan tayo. Pero sa gitna ng atin buhay, sa totoo lang, nakakalimot tayo. Kaya nga sabi ni Jesus, do this in remembrance of me. Hallelujah. Sino sa inyo may mga tatay hanggang ngayon? Yung mga litrato nila na sa inyo pa. Yung mga abu nila, yung mga uso bang cremation noon din, no? Yung mga alaala ng mga magulang nyo, kung minsan nag-isa ka, tumutulong luha mo. Kaya sabi parati sa Facebook, mga anak, yung mga magulang ninyo, wala nang ngipin. Iba wala nang mata. Alalahanin niyo sila habang kayo'y malalakas pa. Dahil darating na darating ang panahon, hindi mo na makikita yung ngiti ng ama mo at ina na walang ngipin. Kaya bago sila mawalay, magpa-dentista ka na. Para naman makita nyo naman, kahit may problema ang tatay, nanay, nakangiti lang. Ngiting, ibang klaseng ngiti. O dito kayo, huwag kayo magdisturbo dyan, kung dyan kayo sa gitna. Tumingin kayo sa akin. Mas pugi ako sa inyo. Kaya lang mas madanda na ako. Okay. In remembrance of me. Hallelujah. Kailan mo naalala? Naalala ang Diyos. Kung mayroon lang blessing, ay salamat Lord. Kanina dito sa giving ninyo, blessed are those who give. He is the God of giving. He gave His only begotten Son. Hallelujah. He gave His only begotten Son for you
naramdaman na natin at naalala natin ng Diyos kung nasa pangailangan tayo. Pero sa gitna ng katahimikan, ng kasayahan, para tayo-tayo lang. Kayo-kayo lang kumakain. Hindi kayo nag-iimbita. Sabihin lang, on the spot. Hallelujah. Bawal sa akin. Lahat na may mga pakpak, bawal sa akin. Ay, pato pala, bro. Ay, instead niya 4, 3 lang. I-reserve mo sa akin para sa 29 yon. Nakikita niyo sa verse 24-25, do this in remembrance of me. Gusto ni Jesus, siya maalala natin sa. Gusto niya parati tayo naramdaman natin si Jesus sa gitna ng mapagsubok, sa gitna ng pagpapala, sa gitna ng karangyaan, sa gitna ng tagumpay, even on the point of death. Gusto ni Jesus maramdaman natin. Pag nararamdaman mo ang Diyos, pag naalala mo ang Diyos, natutuwa ang Diyos sa'yo. Nagbubunyi ang langit. Yung anak ko, tikita mo si Job. Name your name. Name your names to God. Lord, natutuwa ka ba sa akin? O ako ang natutuwa. Kasi may pagpapala. Tanungin mo ang Diyos, Lord, natutuwa ka ba sa buhay ko? Nakapagtanong na kayo sa Diyos, wala pa, nang ganon. Madalang sa buhay ng isang Kristiyano. Lord, natutuwa ka ba na ako'y nagsasuffer? Yes. Bakit He allowed that suffering? Para mag-grow ka. Para maging matured ka. Kaya kung wala suffering, time of suffering, He betrayed, pinagkanulusa, but kinuha niyang tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Hindi niya inalala na mamaya-maya ipako na sa cross. Kung minsan magkaroon tayo ng problema, Diyos ang ating sinasisi. Parang walang Diyos, parang tahimik ang Diyos, parang layo ng Diyos. Sino nagsabi sa iyo? Ang Bible says, I will never leave you, nor forsake you. Kaya dapat matuto tayo mag-alala. Hindi lang sa pagpapala, kundi kahit sa mga problema, alalahanin natin ng Diyos. Alalahanin natin ng Diyos na ang suffering mo hindi makakompare sa suffering na ginawa niya. Dito lang po tayo sa suffering na nangyari kay Jesus. For you. Not for them, not for mayaman, not for the eloquent, not for the well-known, but for you. Ituro mo ang sarili mo. Lord, salamat para palayan sa akin. Dumating ang mga pagsubok, mas lalo mo maramdaman ang presensya ng Diyos. Nag-iisa ka? Many times, nag-iisa ko. Kung naramdaman ko ang comfort ng Diyos. Sabi ko, Lord, how long? Pero hindi ako hinto habang nakahinga. Because this is my life. My advocacy to serve the Lord. Number 1, communion is a memorial. Remember me, do this and remember me. And number 2, verse 26. Communion is a proclamation.
Communion is a proclamation His death until He come. Hindi ho past tense. Proclaim. Nakita nyo? 26, madam. Not 24. After you eat this bread and drink this cup, you proclaims the Lord's death until He come. Are we proclaiming God? Or are we silent? Because natakot tayo persecuton. Natakot tayo mawalan tayo ng trabaho. Kung minsan sa trabaho natin di tayo kilala, mga born again tayo. Tinatago natin ang ating identity as a Christian. Proclaim it. Di pa tapos. Sabi dito, proclaim. You proclaims the Lord's death until hanggang darating siya. Lahat ba tayo naghihintay sa pagbabalik ni Jesus? Kayo ba ay naghihintay? Sa paghihintay, nandoon tayo. Ang tanong, nagpro-proclaim ka ba? Nag-iimbalhelyo ka ba? Nag-street preaching ka ba? Nag-company preaching ka ba? O wala lang. Bahala sila, Lord. Ako naghihintay na. Proclaim it. Kung mahalaga sa iyong kamatayan ni Jesus, dapat hindi ka silent. Dapat mabuka ka. Dapat mayabang ka. Dapat maingay ka sa kingdom ng Diyos. Huwag kang tamimi. I-declare mo sa trabaho ninyo, sa negosyo ninyo, sabihin ninyo, apart from God, I can do nothing. Because God is your source of capital. Amen. I-proclaim mo si Jesus. Magpakain ka sa mga pulubi. Magbigay ka. Kahapon, bumili ako ng Diyos sa Robinson. Bumili ako ng dried na mga prutas. Tapos nagupo ako sa upuan sa labas. Tapos may lumapit doon sa kabila siya. Dito ako sa dulo, siya sa dulo din. May diferensya. Pareho kami, PW. Habang kumakain ako, may tumapon ng basura sa gitna namin. Buto mawala ako sa panit ko mo. Sabi ko, nakapunta lang ito ng Boracay, tapos tapon lang sa upuan sa basura. Sa gitna pa namin dalawa. Anong mukha mayroon kami, basura? Budo matindog ko mo, balik ko siya kay paduom ko sa iya. Basta na ako, kung hindi lang ko born again, hindi lang ko pastor, ipaduom ko ni sa imo. Anong kala mo sa amin, basurahan? Pero hindi tayo dyan. Hindi tayo dyan. Hallelujah. Sabi ko, ibalik mo sa kanya, itapon mo sa kanya, ayaw ya. Daw ko pa tentasyon sa iya.
Tapos, tahimik kami dalawa. Pero lain na pamatsag ko, do tidugon ko na sa mo. Kagay balik ko saya kamot, o itapon ko sa kanya. Kung ginagawa mo yan sa inyo, huwag mo gawin dito sa Boracay. Kasi mahilig na kami magtapon. Tapos may humingi sa ng pagkain. Binigyan ko sa ate kami. Ate kami. May lumapit sa akin. Gusto niya na kunin lahat ng kinakain ko. Ibinigay ko na lahat sa kanya. Sabi ko, kumain ka dyan. Alis ako. Tapos nakita ko pa rin babae doon. Sabi ko, Lord, dahil hindi ako maributay, dahil wala sa isip ko. Anak ako ng Diyos. Ganunin ako ni Satanas. O hindi yun ang nakita. O gusto lang ako ipahiya ni Satanas. O magrea ka. Tutahimik lang ako. Haling kagabi, pagising ko, naalala ko pa rin siya. Si Satanas kasi nagpapaalala din eh. Para ba mawala ka sa balat mo? Sino nawala sa balat ninyo? At nagliwaliw ka. Ay sana tayo. Number 2, communion is a proclamation. Ano sabi? Ano sabi sa Bible? Sa verse 26? For wherever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. You proclaim. You are obliged to proclaim. Iproklama natin si Jesus para madali ang rapture. Magsigawan ka dyan patungkol kay Jesus. Kung papatayin ka, sige lang, mauna ka na. Salubungin mo lang kami. Sasabay pa rin tayo, di ba? In the twinkle of an eye, the Lord Himself will come down in heaven. The dead in Christ will rise first. And we too are alive on those days. We will meet the Lord in the sky. Amen. Sabay pa rin tayo. Pero mauna ka lang doon. Marami pa kami. Sino sa inyo sinasabi mo tapos na ang araw ko sa mundong ito? Wala pa. Wala pa man, no? Wala pa kayo, natakot kita sa kamatayan. Pero i-proclaim bala si Jesus, si Satanas na nagasigang matayan na sa imo. Kaya iba sa inyo, sinabihan na huwag ka na bumalik. Hindi kami sa inyo. Bakit hindi nila matanggap na ang ordinaryong tao magsasalita sa kaharian ng Diyos? Amen. Until He comes. Until He comes. Ibig sabihin, walang hinto. Kung may mga pagkakataon, kapatid, na may deklara mo si Jesus ay kaibigan mo, pamilya mo, katrabaho mo, kaempleyado mo, kamanggagawa mo, proclaim it to them para madali bumalik si Jesus. Don't be quiet. Just proclaim. Jesus is coming soon. And number 3, communion is a reflection. Hallelujah. Natutuwa ka ba may ginawa ang Diyos sa buhay mo? Natutuwa ka ba na nagbago ang buhay mo? Dati, wala, kabuluhan ang buhay. Ngayon kahit simpleng buhay lang mayroon ka, tahimik. Grabing ginawa ng Diyos sa kay Paul.
may reflection kay Paul. Sabi dito ni Paul, "For I received from the Lord." Verse 23, "For I received from the Lord what I also pass on to you." Anong na-receive ni Paul? Anong mga revelation na-receive ni Paul? Anong kagandahan loob na-receive ni Paul? Anong mga bagay na na-experience ni Paul sa kanyang buhay bilang alagad ng Diyos? He passed it on to you. He passed it on to us. Na tayo man mag-reflect, maghinay-hinay, magkaroon tayo ng silent at pagbulay-bulayan natin ang ginawa ng Diyos. Huwag natin isipin ang pagkain bukas because man shall not live on bread alone but in every word. Hayaan mo ang trabaho mo. Huwag ka lang palabsin at tamad sa trabaho. Gawin mo ang narapat gawin para mailathala mo si Jesus sa mga kumpanya mayroon kayo. Gawin mo kanais-nais ka. Gawin mo huwaran ka sa mga kaibigan at sa mga ka-empleyo mo. Kung kayo mga boss, gawin nyo ang nararapat gawin para sa mga empleyado ninyo. Isama yun ako dyan. For I received from the Lord a fresh revelation. Hallelujah. A reflection of what the Lord has done. Ilang taon ka na sa Lord? Namulubi ka ba? Maliban na lang kung magasto ka. Maliban na lang kung di ka marunong mag-ipon. iPhone ang gusto mo, hindi ipon. Sino naghahangad sa iyo mayroon iPhone? Wow. Bida. Iban may iPhone na dito, maraming iPhone dito, pero hindi na nila pinapakita. Baka sabihin ni Pastor, i-gift mo na nasa akin. Mag-ipon ka muna. So, may home credit naman. Hanggang ngayon, bukas magbabayad naman ako. Ipon. Huwag hipon. Hindi na yun. Huwag hipon araw-araw. Sinamahan mo pa ng crab. Hipon na nga, sinamahan mo pa ng crab. Mag-ipon ka muna. May synergin tayo sa July 8 to 12. Sabi ko, mag-ipon ka na ng 50 peso per day. Masave mo na yung ticket mo o hotel mo. Kung gusto sa inyo magpunta doon, sabihin mo, wala ka pera, wala ka pera. Ay, matagal eh. February sinabi, July pa eh. Kung nag-ipon ka yan, maabot mo yan. Ha? Mamaya na. 4 yan. Hindi ko yun maintindihan. Number 3 pa lang tayo. Communion is a reflection. And number 4. Sabi ko na kay Mami, iklian ko lang. Kasi baka hindi ako makalampas. Communion is a unity. Amen. The broken bread. Jesus broke bread and gave thanks and distributed to all the disciples. And you know in Acts chapter 2, verse 34, after Jesus nga nagkayab na, nagpalangit na, every moment, in every gathering, wala man sila sa mosque, o wala man sila sa simbahan,
house to house. Nagko-communion sila, breaking the bread para mapakita na ang unity sa body of Christ. Tayo ngayon, sa ating mga midweek service, mayroon tayo communion. Sa Wibis, may communion ang bawat north and south. Kahit doon, nagkakaroon tayo ng communion to strengthen the unity of the body of Christ. Kaya nga sabi na Apostle Paul, kung gawin ninyo ito, examine yourself, baka lumabas ka sa body ni Kristo. Baka puno-puno ka ng aligot-got at sama ng loob sa katabi mo. Asawa po naman ninyo. Hallelujah. Okay lang kung ka-sister, kaya mamaya maghiwalay kayo. Pero kung ang sama ng loob mo sa asawa mo, ay dalhin niya pabalik-balik, back and forth. Mag-asawa kayo, but you are one in the body of Jesus. Part of the body of Jesus. And each body has a part. Sa bawat katawan, mayroon mga party upang magpangsyon ang body. To unite each other. To strengthen each other. To pray in one accord. In Acts chapter 2, verse 44, let's open our Bible. Last. Okay. Every day, sa 44, all the believers were together and had everything in common. And have everything in common. Ibig sabihin, anong mayroon ka? Para sa lahat. Every day. They do this every day. Araw-araw nagko-communion sila. Araw-araw nagpa-partake sila. To remember God. Tayo isang buwan, isang beses lang. Pero kung araw-arawin natin ito, kawawa naman mga sponsor. Pero hindi bali. Importante, nag-unite ang body ni Kristo. At dito makikita, kung may sama ng loob ka sa pastor mo, sa katrabaho mo, sa Christian, kapatid mo sa Panginoon, dito marireveal. Because hindi accepted ng Diyos. Hindi matanggap ng Diyos na makikbahin ka sa hapunan ng Diyos if you have something against your brother, against your sister. That's why it's time to repent. Ano sabi? Dito, therefore, whoever eat and bread this, and whoever eat the bread and drink this cup of the Lord in unworthy manner will be guilty of sinning against the body and the blood of the Lord. Nakapadelikado pala. Na magparte ka ng communion, puno-puno ka ng sama ng loob, lalo na sa kapatid mo sa Panginoon. Lalo na sa pagdating sa bahay mo, gimplas ang Diyos ang pangalan niya para prihan mo, hindi mo na prihan. Dahil ikaw sana gamitin ni Jesus para gumalaw ang Diyos sa buhay ng kapatid mo. Hindi mo lang ka nagbisita. Gusto mo naghihintay ka, bisitahan. Pero dapat ikaw magbisita. Hindi uso sa atin dito magbisita kung may birthday. Wala na regalo, pero may supot pa. O ano, sa panahon ngayon, anong dala mo? Supot, cellophane. Wala ka nang ligaro eh. Second hand invitation ka pa? Tapos yung supot mo, 6. Ay, bakit napunta na tayo doon?
and manner. Nagpe-preach dito sa gitna. Ay, iba ang iniisip mo, iba ang ginagawa mo. Hindi ka nakikinig. Nakaistorya ka. That is one body. O, tapikin mo nga ang tulog sa katabi mo. O, kung nagpi-Facebook sa kunin mo. Kung iPhone yan, kunin mo talaga. Pero kung Alcatel yan, sige lang, sir. Ipatin mo na. Ang si Mamilat, pagwa sa Alcatel sa kanya, pagwa sa bus sa kanya. Pagwa sa 3310 sa kanya. Sabi niya sana, iba na naman. Oh, balikan tayo dito, baka magalit yan. Mawasak ang body ni Jesus. Magkaroon ng lamat. Kapatid, magtanungan na tayo. Galit kayo sa ako na hindi? Magsabi na, kainumin kong kupa mo. Wala? Wala ba? O ako tanungin nyo. Wala magtanong? Kasi natakot kayo, no? Na baka parati na lang kayo ang tinuturo. One body, one accord. Balik tayo sa Acts. Acts 2, last na naman to eh. Tapusin natin to. Anong mayroon sila? Anong mayroon sila? Bakit nag-spread out sila? In the first day, 3,000 added in their number. Tayo may added. May plus tayo ngayon? Nag-multiply ba tayo? Oo. Mula ka sa inyo, papunta dito, nakayoko ka pa. Para kang monk. Wala kang pakialam. Kahit ang kalsada na traffic na sa'yo, wala kang pakialam. Nag-iisa ka papunta sa church. Banal na banal ka. Pero yung naiwan mo, mapa-imperno sila. I'm sorry. Gusto mo lang maligtas? Yes. Yan naman ang plano ng Diyos, iligtas tayo. Anong ginagawa nila para ma-strengthen ang body? Sabi ito, they devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship, to breaking of bread, and to prayer. Sa verse 44, all the believers were together and have everything in common. Gusto niyo ang 45? Sealing their position and goods. They give it to another. They give it to everyone as he had need. Verse 46. Every day, they have continued to meet together in the temple court. They broke bread and their home and ate together with glad and sincere heart, praising God and enjoying the favor of the Lord, the favor of people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Amen. They met together every day. They broke bread every day. Nakakuha sila ng pabor sa paligid. Mga born again yan, mga church on track yan. Ang gaganda nila. Iba ang buhay mayroon sila. They are one accord. They help each other. They give bread to the poorer. Ay, tapos nakakuha sila ng pabor, ha? Ang pabor nakuha nila sa paligid.
Kaya hindi mahirap mag-proclaim ng gospel kung ang church may iisang layunin. Kung ang church may isang puso. Kung ang church may isang Diyos. Kung ang church nagbibigayan. Kung ang church nag-pray each other. Remember, every Saturday we have a prayer meeting. Mayroon susundo sa inyo. Chariot of fire. Chariot? Chariot. Kalisa. Top down. Susunduin kayo. Saan man kayo naroon, susunduin kayo. Nakapangalan pa yan, blessed construction. Hallelujah! Sino sa inyo pasundo? Wala. Gastrente ng body kung may prayer. Hindi lang akong sandi lang tayo magkita. Tapos may narinig ka pa na chismis. Na nagmarites. Ayun, siya. Tapos tinanong mo, totoo ba yun? Nakinig ka sa chismis. Pero kung magkadikit kayo, magkaisa kayo, walang satanas na chismoso. Hallelujah! Ang mamarinig nila sa atin, napakaganda nila. Kahit alas 12 na, nadoon pa rin sila. Iba, nagkurog-kurog na. Isang gutom. Hallelujah. Tayo po tayong lahat. Let us partake this communion sponsored by Sige, mapray tayo. Are you ready to have a communion this day? Let's pray. Father, we thank you, Lord, for this privilege to fellowship with you and the believers. Bless this element, Lord, na magkaroon, Lord, ng power in our mortal body to heal our all disease. And today, bless everyone who distribute this element. In Jesus' name, amen. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo, ikibahagi. Ito ang tinapay ng buhay, Yung mga bata, hindi huwag ninyo bigyan na kanin mo, hindi nila naintindihan yan. Mamaya na pag may natira. Katawang binayuba upang ikaw ay mabuhay.
Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin mo't makibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin mo't makiisa. Yan ang dugong dumarang upang ikaw ay linis. Kayo rin, mayroon kayo rin. Ang dugong Yuri, ni mayroon kayo. Kristo, ang iyong tanggal, ang buhay na walang hanggan. Okay. Yung mga bata hindi pa nakaabot ng 11 years old, huwag sila dapat mag-partake. O kung napaintindi nyo sa kanila, sa mga anak ninyo, kung anong kulagay niyan, walang problema. Pero kung hindi nyo na ipaliwanag sa kanila, please, mamaya na sila mag-party dito. 1 Corinthians chapter 11, verse 23 says, For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. Father, we thank you, Lord, for this broken bread. And now we partake this to unite ourselves together in one accord, in one Lord, in one faith. Today, bless this element, Lord, as we partake this. In Jesus' name we pray. Amen. And in the same way, after supper, he took the cup, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this wherever you drink it in remembrance of me. Father, we thank you, Lord, for this cup, a symbol of your blood. We partake this because we are redeemed by your blood. This is the significant, Lord. This is, Lord, the true worship. At ito ang isang dahilan kung bakit kami magpapartake ng communion. Because we are saved and redeemed by your blood. We are cleansed by your blood. We are purchased by your blood, Lord. And now we have freedom to partake this communion. In Jesus' name we pray. Amen. For wherever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Hallelujah! We will continue to partake this communion as long as we are here in this place. Thank you, Lord. Bless every one of us. Whatever, Lord, may come in their ways in this week, you are God who will be with them. In Jesus' name we pray. Amen.
Thank you. God bless you.